I believe God intervenes in the lives of everyone. God uses the joyful, tragic, mundane, and extraordinary events in our lives to shape us. We do not immediately realize this, but He weaves a tapestry by taking our tears and laughter to create a beautiful masterpiece of the plan He has for us. 3 lives, 3 stories, 3 encounters. And every thread in the lives of these people was so arranged beautifully by the grand weaver. Life has its own ups and downs. Many of us have undergone these seemingly never-ending seasons. For Nietzsche, there was only one way to survive in the midst of pain and suffering. Ako po si Sister Nitz Bulusan, 71 years old. Meron po akong 4 na anak. Lahat po sila ay married. Medyo businesswoman po ako. May mga buy and sell na sasakyan, jewelries, and have been friendly, always smiling. I got many friends to say. And then, sila po ay nable-bless din. Pag nakikita nila nakangiti ako, but they don't know na marami akong mga problems. Nag-umpisa ang problema ko dun sa panganay ko na bankrupt sa business nila. And then yung pangalawa kong anak na pastor, nagkaroon ng cancer ng skin sa face pa niya. Yung pangatlo naman sa heart center dahil sa kanyang puso, may heart disease. Ang pinakagrabe po yung aking pang-4 na anak na nalulun sa droga for 10 years. So yung mga business ko po na pagtitinda ng mga kotse, siya ay pinamahala ko na unti-unti niyang binebenta without my knowledge. Nabenta niya, hindi niya binibigay ang pera. So all of these things, pero si Lord pa rin ang pinanghahawakan ko. Sa lahat na nangyayari sa buhay ko, Lord pa rin ang tinatawag ko. Hindi ako bibitaw sapagkat sinabi nga ng salita ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Nadaan ako sa isang simbahan, which is Faith Fellowship. Pumunta ako ng Sunday, 9 o'clock. And then pagpasok ko pa lang, very warm na yung mga sumalubong sa akin. Hindi naman nila ako kilala. Doon na-feel ko din yung welcome at yung love ni Christ talaga. Nag-grow ako talaga sa Word of God. Lalo akong tumibay, lalo akong nagpursige na makilala ang Panginoon. Hindi nyo naitatanong, ang husband ko is a Christian then for a long time. And then, one time, parang nawawala siya ng isip, nakakalimot. Hanggang sa unti-unti, parang talagang nawawala na siya sa isip. Time na grumabi siya, umiihi na kung saan. Patong-patong ang short, ayaw niyang maglagay ng diaper. Naglalaro na niya kanyang dumi. Ipinukuna sa akin. Kaya sabi ko, Lord, sabi mo yan. So I am asking for strength. Kasi ang strength lang ay nanggagaling lamang sa iyo. Siya po ay kinuha na ni Lord. Bagmat masakit physically, pero alam ko po na nandun na siya sa sinapupunan ng Panginoon, masaya na siya. Maraming salamat sapagkat inalalayan niya ako all throughout my days. Involved po ako ngayon sa Senior Citizens Fellowship. Every Friday po yon. And ginagamit din po ako to lead the cell. So yung fire po sa puso ko, lalo pong tumindi. Sapagkat alam ko, Lord, yung nalalabing oras pa namin, kasama ko yung mga senior citizen, ay para ialay ang buhay namin sa iyo.